Hello mga kabuhay, nandito na naman ang inyong probinsyanang kusinira. Magluluto na naman po ako. Pero bago po ang lahat, nais ko po kayong batiin. Kumusta po tayong lahat? Sana okay. At ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman. Sana okay tayong lahat. Ito pala yung ulam po namin. Ngayong almusal, nagprito ako ng egg at sinangag. At may lumpia din ako at gulay. Thank you Lord sa pagkain at sa mga blessing na binigay niyo po sa amin. Ito pala yung paksiw nga konti lang. Natira ko po kagabi. Sayang naman itapon. Pwede pa po itong kainin. Masarap kasi ang paksiw init-initin. Totoo lang po, ito talagang favorite ko. At syempre, ang ating kanin nga bagong saing, masarap i-partner sa paksiw. Kain na po tayo. Ang sarap talaga pag ganitong ulam. At may gulay pa din akong natira. Yung ginataang kalabasa nga with sitaw. Alam nyo po guys, matipid po talaga kami sa ulam. At hindi po kami nagtatapon. Kung may matira pa po, halimbawa kagabi, initin po namin para idagdag po namin kinabukasan kasi bawal po magtapon ng pagkain. Marami pong nagugutom ngayon ng mga kabataan. At natapos na naman ang almusal, tanghalian na naman po. Nagluluto po ako dito ng monggo. Sasahugan ko po ng malunggay. Itong malunggay guys, nabili ko po ito sa labas. Masarap po ito ihalo sa monggo. Kasi gulay is life. Masustansya po ang gulay sa ating katawan. At may mga vitamins po ito nga nakakabuti sa ating kalusugan. At bago po iyon, kailangan hugasan po yung malunggay. Kasi yung malunggay po guys, nabili ko lang po ito sa gilid ng kalsada. At hindi po talaga maiwasan maalikabukan. At hugasan ko muna ito bago ko po himay-himayin. Kasi kung hinimay-himay na sa kanahugasan, mahirap po, madikit na po. Nagsimula na pala ako dito pag himay-himay. Ang masarap talaga sa malunggay guys, yung bagong pitas. Yung galing pa talaga sa puno at kakapitas lang. Sabi ko nga sa sarili ko, kung may lupain lang kami dito sa Manila at pwedeng taniman, siguro marami na po akong tanim. Dahil masipag po ako magtanim-tanim. Yan lang po. Liit lang po ang tinitirhan namin. At wala po kaming lugar nga pagtataniman. Mayroon naman po sa paso lang. Maganda talaga kung direkta sa gulay. Ito na po guys ang nahimay-himay ko nga malunggay. Iubos ko po ito dito sa munggo. Masarap po kasi ang munggo nga malunggay po ang halo. Haluan ko lang po ito ng chicharon. Kasi yun yung gusto ng anak ko. Ito sa lugar namin, pag pumunta po ako dito, naalala ko talaga yung province. Ang laki ng mga punong kahoy. Parang gusto kong umakyat at sumigaw ng Kaya lang po, baka may sumagot. Or baka may nakatira sa puno, di natin alam. Naniwala po ako dito sa mundo natin, hindi lang tayo ang nakatira. Mayroon pa talagang nilalang na hindi natin nakikita. Kaya dapat po magtabi-tabi nono. Mahirap na po, baka manuno. Kasi sabi po ng nakakatanda, pag malaki na po ang mga puno, mayroon na pong nakatira dyan. Dapat lagi po tayo magtabi-tabi nono. At naniwala din po ako. Kasi dati po, nung maliit pa po ako, marami po akong kababalaghan na nakikita sa province namin. Lalo na pag may mga puno nga ganito. Minsan pa po, isang beses naglalakad ako doon sa may puno namin. Naliligaw po ako. Buti na lang naalala ko yung sabi ng lola ko
Na pag oras nga nililigaw ka po ng maligno or mga engkanto nga hindi nyo po nakikita. At kailangan mo pong baliktarin yung damit mo para makauwi ka sa bahay nyo. Naniwala po kayo guys niyan? Ako po, opo, naniwala po ako sa mga ganyan. At pag uwi ko galing school, nagluluto na naman ako dito. Pitsay lang po ito guys, na hinaluan ko po ng egg. Masarap po talaga ang pitsay, nga haluan nyo po ng egg. At syempre yung niloto ko kaninang namunggo, may natira pa po. Ito na po ang aming merienda. Kain na po tayo guys. At yung lumpia nga, nabili ko din kanina sa school po. Hindi ko po ito niloto, binili ko lang po. Kasi mukhang masarap po kay malaki po ang lumpia. At mukhang malinis naman po ang pagkaluto. At may nadaanan din po ako na mangga. Itong mga mangga mga guys, 5 piso daw po ang isa nito. Kaya bumili na din ako kasi medyo namimiss ko na po ang mangga. Hindi naman po masyadong maasim. At ito palang favorite ko nga tinapay, binangkal. Itong binangkal mga guys, marami po ito sa province. Masarap po ito. Kilala nyo po ba ito nga tinapay? Naalala ko po ito dati, 2 lang isa, pero ngayon 5 piso na po. At hiniwa-hiwa ko na po ang mango. Indian mango po ito guys, hindi po masyadong asim. Masarap po ito isawsaw sa bagoong. Tama din po, nakabili din po ako ng bagoong. Ayun guys, sinihalo ko na sa mangga. Dahil magagabi na po, nagluluto na naman po ako dito ng meatloaf. Idagdag lang po to namin sa aming ulam, mga natira kanina. Para maiba na naman, meatloaf na naman daw, sabi ng anak ko. Pero okay lang naman magprito ng 1 beses sa isang araw. Basta lang hindi lang po lagi-lagi. Dahil nakakasama na po kung palaging prito ang ulam nyo po. Lalo na po kung ang ginagamit na mantika ay nabibili lang po sa tindahan. Yung hindi po minula. Itong meatloaf nilagyan ko po ng egg para hindi po siya madikit. At nagluluto din pala ako dito ng tinolang manok. Hindi pa po itong initin. At hindi mawala talaga ang aming paksiw. Dahil masarap po ang aming bigas, laging ubos at laging bagong saing ang aming kinakain. Dahil luto na po lahat, kain na po tayo. Thank you Lord sa pagkain at sa mga blessing, magandang kalusugan.